Ano nga ba ang Immaculate Conception? Si Maria ba ay ipinaglihi na walang kasalanan? Isa sa mga pinakakaraniwang hindi nauunawaan ng maraming tao ay ang kahulugan ng salitang Immaculate Conception. Kapag naririnig nila ito, agad nilang iniisip na tumutukoy ito sa mahimalang paglilihi kay Jesucristo sa sinapupunan ng Birheng si Maria. Totoong banal at walang bahid ng kasalanan ang paglilihi kay Jesus, ngunit hindi iyon ang tinutukoy ng doktrinang ito. Ang Immaculate Conception ay isang katuruan ng simbahang Katoliko tungkol mismo kay Maria. Ayon dito, si Maria ay ipinaglihi ng walang bahid ng orihinal na kasalanan. Ibig sabihin, mula pa sa kanyang paglilihi, siya ay iningatan ng Diyos upang hindi magmana ng kasalanang minana ng buong sangkatauhan mula kina Adan at Eva. Dahil dito, pinaniniwalaan na si Maria ay hindi lamang malaya sa orihinal na kasalanan kundi namuhay rin ng walang anumang personal na kasalanan. Ngunit ang mahalagang tanong ay ito, itinuturo ba ito ng Biblia? Kapag sinuri natin ang kasulatan, wala tayong mababasang talata na nagsasabing si Maria ay ipinaglihi ng walang kasalanan. Totoo na si Maria ay isang babaeng makadiyos at lubos na pinagpala ng Diyos. Sa Luke chapter 1 verse 28, sinabi ng anghel, "Magalak ka, ikaw na lubhang pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo." Ipinapakita nito na si Maria ay tumanggap ng natatanging pabor mula sa Diyos. Ngunit ang pagiging pinagpala ay hindi otomatikong nangangahulugan na siya ay walang kasalanan. Sa katunayan, itinuturo ng Biblia ang pangkalahatang kalagayan ng sangkatauhan. Sa Romans chapter 3 verse 23, mababasa natin, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhasyan ng Diyos." Ang salitang ilahat ay tumutukoy sa buong sangkatauhan at walang binibigyan ng eksepsyon maliban sa Panginoong Jesucristo. May mga nagtatanong din kung si Maria ba ay itinuturing na makasalanan sa Biblia. Bagaman wala tayong mababasang talata na direktang nagsasabing si Maria ay makasalanan, hindi rin siya inihihiwalay ng kasulatan mula sa kalagayan ng sangkatauhan na nasa ilalim ng kasalanan. Sa madaling salita, kasama siya sa lahat na tinutukoy ng Biblia. Makikita rin ang kanyang pagpapakumbaba sa Diyos sa Luke chapter 1 verse 47 kung saan sinabi niya, "At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang pagkilala ni Maria sa Diyos bilang kanyang tagapagligtas ay nagpapakita ng kanyang pag-amin na siya rin ay nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Sa kabilang banda, malinaw na itinuturo ng Biblia na si Jesucristo lamang ang natatanging walang kasalanan. Sa 1 Peter chapter 2 verse 22, "Hindi siya nagkasala ni nakitaan man ng pandaraya ang kanyang bibig." Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "Siya na hindi nagkasala ay ginawang handog dahil sa kasalanan para sa atin." At sa 1 John chapter 3 verse 5, "Sa kanya ay walang kasalanan." Mula sa mga talatang ito, malinaw na si Kristo lamang ang perpektong banal at walang kasalanan. Ang doktrina ng Immaculate Conception ay nag-ugat sa tanong kung paano magiging walang kasalanan si Jesus kung siya ay isinilang mula sa isang makasalanang ina. Ngunit ayon sa Biblia, ang sagot ay hindi nakasalalay sa pagiging walang kasalanan ni Maria, kundi sa mahimalang gawain ng banal na espiritu sa paglilihi kay Jesus. Sa Luke chapter 1 verse 35, sinabi, "Ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang banal na isisilang ay tatawaging anak ng Diyos." Dito makikita na ang kabanalan ni Kristo ay nagmumula sa Diyos mismo, hindi sa moral na kalagayan ng ina. Kung kaya ng Diyos na pangalagaan ang kanyang anak mula sa kasalanan sa loob ng sinapupunan ni Maria, hindi na kailangan ng doktrinang nagsasabing si Maria ay ipinaglihi ng walang kasalanan. Sa huli, ang malinaw na mensahe ng Biblia ay hindi nakatuon sa diumanoy Immaculate Conception ni Maria, kundi sa perpektong kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Si Maria ay isang pinagpalang lingkod ng Diyos, ngunit si Kristo lamang ang walang kasalanan at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya ang tanong ay ito, ang ating paniniwala ba ay nakabatay sa tradisyon ng tao, o sa malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos?